broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We Okay ka worship na? you both Okay, so night. we are live in 543 and Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ngayong gabi ay special episode po ito. Kasi po may mga nag-message personal na Pastor, ano po ang masasabi ninyo sa debate ni Pastor Father Darwin at Pastor Ryan Fuentes? So sabi ko, titingnan ko muna ng We worship pangkalahatan o kaya full para maayos po yung ating pagbibigay ng comment. Pero sa isang oras, parang hindi yata natin maubos lahat. So ngayong gabi, expect po tayo na meron pong parang judicial na judgment dito according to maybe kahit magtanong tayo sa mga court or judge or tawag natin lawyer na medyo mag-balance sa kanilang tinatawag nating debate. Okay? So ngayong gabi, titingnan natin siguro yung mga tatlong videos na may mga impact sa aking comment ngayong gabi. At saka isa lang po ang ano natin dito para matuto tayo at magkaroon po tayo ng awareness. Dapat po naintindihan natin ang lingwahe, ang context, hindi lang sa scripture kundi sa history at saka sa tinatawag nating mga references na kanilang ginagamit. At saka sa line of thinking ng iyong opponent, no? Kasi kapag in your own thinking, so hindi mo makuha ang kanyang gustong ibigay na idea. So dapat maintindihan mo din yung flow ng kanyang pag-iisip by listening carefully sa kanyang mga sinasabi. Okay? So ngayong gabi, atin pong gagawin yan. But bago ang lahat, let us pray. Father God in heaven, we are here tonight not to show anything sa amin kung sino ang nanalo, kung sino ang tama, kung sino ang mali, o kung tama ba ang sinasabi ko, o what basis I am using in order to comment about the debate. Lord, please guide me, and my desire is that we will trust you, Father God in heaven. In the history of Christianity, in the history of religion, you are showing us to study, to seek, and to understand, especially the word that you have given to us, Father God in heaven. So thank you so much for Russia TV that you use this avenue in order to tell the people different perspective, different outlook, different beliefs, so that we can balance it, and then at the end of the day,
it is us, O God, who will face you at the judgment day. So, Father, please allow us to continue tonight as we dig deeper on how we understand language and context in every aspect of our lives. Maraming salamat, Panginoon, at i-bless niyo po ang bawat isa na manunood ngayon, makikinig, open their minds and their hearts, and I pray, Lord, na ikaw ang mabigyan namin ng praise and glory and honor because all of us do not deserve this, Father. Bless our moderator always and his family. Give him strength and protection and guidance, Father. So this is our prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alright, hindi na po tayo magtatagal. Punta po tayo sa ating first video na bibigyan po natin ng linaw, mga kapatid. Imo gigamit ang 1 Timothy chapter 3 nga kamatuod diha about sa bishop and also in 15 karon bagla. Ang pangutanan mo kasi kanang tulong kay sa 1 Timothy chapter 3 verse number 2, ingon diha a bishop then must be blameless na mas one wife. Pangutanan naman nimo, usa ka hulugan ng mas. Inyo ay usa ka hulugan ng mas. Okay, salamat. Kung ninyo ka amas, kinahanglan imong tumanon. Biso kinamabiyaan mo imong asawa. Kung amas, kinahanglan jud ka imong at timanon, wala amas. Kinahanglan di biyaan. Kaya naman, nauna lagi natubag na to na. Muna nga natubag ng tone. Wala sila yung pagkana na. So muna nga ako. Kinahanglan yung mabiyaan na iya man ng anak. Iya ko ng asawa. Lingon na siya. Di na sa friend na lang ta. Iya ko ng anak. Kung ang di na sa maayong obispo, kung ang biyaan niya anak, mo lagi na. Kung naminaw ka, ang imong itugot na dito sa iyo ta, itugot ko sa langit. So di ka nimo magamit karon, kay wa pa nang balauda sa panahon ni Timoteo. So nabangtan. Okay. Alright, so napakaklaro po ang talata sa Matthew chapter Timothy, no, mga kapatid. Tingnan natin yan mamaya. Okay? Alright. So dito po tayo sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. Ang sabi, a bishop then must be blameless, a husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. Now, this is what we call the qualification, no, of a bishop. Now, ang punto kasi, because nga galing sila kay Peter, tapos kung ano yung sinabi sa mga sumusunod sa kanya, kapag sinabi yon, yun ang magiging sinabi na dogma ba kaya o magisterium ba kaya, sasabihin ng mga succession ng apostles na hindi na tayo mag-asawa. So stop na yon, hindi na applicable ang 1 Timothy chapter 3 verse 2. Parang ganun ang kanyang sinasabi ni Father Gitgano. So ang sinabi niya doon, a must. The word is not a must. The word is to be in Greek, mga kapatid at mga kaibigan. No, emi. Right? Kung tingtingnan nyo dyan, meron dyan mga kapatid, dito po. Okay? Ito po. Kung nakita nyo ang arrow dyan, it behoves therefore that overseer above reproach to be. Wala ngang must be dyan eh. So ang to be, mga kapatid, mga kaibigan, sa grammatical categories niyan, okay, linguistic tayo ha. Linguistic, it talks about grammar, and then let's look at the context later. Now look at that, mga kapatid, no? Ang grammatical categories niya ay present infinitive, active. Kung naintindihan lang sana natin yan, sinabi ito ni Timothy, presently, apostle na sila, no? Or nana sila sa office, nasa office na sila bilang, pastor of the church, si Timothy. No? So sabi ni Timothy na this is the qualification, to be. Anong ibig sabihin ng to be? Walang a must dyan na if you're a father, then kung ano, you must take care of your son, take care of your wife, hindi mo pwedeng iiwan yun. But the text is very clear. To be, no? To be. That is present infinitive. Pag sinabi mong infinitive, walang date yon, mga kapatid. Infinite. Walang date yun, mga kapatid. It is continuous. Alright? Why? Now look at the context. Now,
it's not only infinitive, it's also active. During the time na kung merong magpastor, during the time, kung merong magpastor, right, must or to be a husband of one wife. Alright? Yun ang qualification sa mga churches. Binigay. Kung may magpastor, ito ang qualification. Hindi na, kung may magpastor, wag mag-asawa. Alright? Napakaklaro. Ang sabi dyan, to be. Okay? Present, infinitive, active, mga kapatid at mga kaibigan. Now, let's look at the connection. Okay? Ang sabi diyan mga kapatid, a bishop then must be blameless, a husband of one wife. So, prior sa blameless, prior sa qualification, must be or to be. Okay? So, ibig sabihin, iisa po yung qualification niya dyan, to be blameless husband. No, kung kukunin mo ang husband of one wife, kunin mo din ang blameless. Kunin mo din ang vigilant. Kunin mo din ang sweet sober. Kunin mo din ang of good behavior. Kunin mo din ang given to hospitality. Kunin mo din ang up to teach, and the rest will collapse. Kung kukunin mo mga kapatid, if you are going to stop ang husband of one wife, everything will collapse. Why? Because prior, ang sinabing to be, present, infinitive, active, lahat yun, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So that is linguistic and contextual interpretation, not a private interpretation. Yung sinabi ni Father Darwin kanina, sabi niya, a must, it's not in the text, yung word a must, na kung may asawa ka na at nagpari ka, huwag mong iiwan ang iyong anak at huwag mong iiwan ang iyong asawa. That's not in the context. That is private interpretation, not according to linguistic and contextual interpretation. Kasi po, a bishop then to be then blameless, husband of one wife. Kung kunin mo ang isa dyan, lahat, apektado yan. Kunin mo lahat. At bakit kukunin mo ang isa? Whose authority? Sasabihin nila, because this is according to our supreme authority, the Pope. Di ba? So self-claim yun, ang sabi ni, mamaya, titingnan natin yan mga kapatid at mga kaibigan. So yun po ang comment ko dyan when it comes to linguistic and contextual interpretation, mga kapatid at mga kaibigan. Sa Greek word, walang a must dyan or salitang must, but to be. Present, infinitive, active. It doesn't talk about time. It doesn't talk about blah, blah. Infinitive, mga kapatid, that present. Sinabi ni Timothy, this is the qualification to all who want to be a bishop. Alright? Now, ito mga kapatid, mga kaibigan, kung totoo yung sinabi ni Father Darwin, sana na-research din ni RA ito. Ito magandang point din. Bakit in full communion with Rome ang Eastern Catholic churches like Maronite, Ukrainian Greek Catholic, Chaldean, and Syro-Malabar churches accept the Pope as their spiritual leader? Kaya full communion sila. Their priest can be married and they maintain their own liturgical rites, disciplines, and canon law. But this does not separate them from the Catholic Church. In full communion po yan mga kapatid ha, sa Rome. Bakit ganon? Anong tawag dyan mga kapatid? Sa bias test or sa consistency test? Bagsak na po mga kapatid sa consistency test. Hindi na po consistent. Bakit in full communion with Rome ang Eastern Catholic churches na ang kanilang mga popes or kanilang mga priest ay may mga asawa? Bakit? Okay? Sana may mga palusot sila dyan o ano ba kaya mga kapatid at mga kaibigan. Kaya lang hindi lang na point ni RA yon mga kapatid. Now, sa pangalawang video, tingnan natin ito mga kapatid. Unang pangutana, Padre. Kung pananglitan, Padre, ang Biblia
kung ang referensya nagkontra, kisa imong turuan according to 60, Catechism of the Catholic Church. Kisa akong tuhuan ang magisteryo. So, pangutan. Okay, ang ako pangutan na kung ang referensya ng Biblia nagkasumpaki, kaning referensya Biblia nagkasumpaki, asa ani imong turuan Biblia referensya. Natubag na ang magisteryo. Meaning ko siya simbahan so dili Biblia. Simbahan. Okay. Kaya ang interpret sa simbahan, ang sa Biblia, ang simbahan. Dili ang matag sa kapare. Kaya kita doon naman tayo magisteryo, sila man, iya man. O ito na nagkasumpaki mo. Yan ingon ka nga, na ami apostolic connection, ang Bible scholar ninyo, wala. Wala nga, ingon ka gabion karon na uwibahan na to ang unity sa simbahan. Kaya mismo gani ako pare, di ko makiyaiyag akong interpret. Mingon dyan ko, sige sundin sa simbahan, akong sundon. Ono Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ganong sundon akong simbahan. Siya ang aliki o sukaranan sa kamaturan. Dili, iba sa darwe. Okay. All right. So magisterium, mga kapatid at mga kaibigan. So through the magisterium, pinag-usapan doon ng unity, di daw katulad ng mga Protestant na dumami sa context doon na tapos walang unity, mga kapatid at mga kaibigan. Sa kanila ay magisterium. Now I don't know if merong mga ano diyan mga kapatid ito. All right. Ang magisterium po noong 1215, ito po, salvation outside the church, extra ecclesiam nulla salus. Earlier magisterium, 4th Lateran Council, 1215. Anong sabi? There is one universal church of the faithful, outside of which no one at all is saved. All right? So, no matter what, kung ano yung mga explanation nila, kung meron silang explanation dyan, meron din tayong explanation bakit may mga debates, no? May mga hindi tayong pagkaunawaan. In fact, kung titingnan natin ang history ng Catholic, from early Christian, then Catholics, then Great Schism, mga kapatid, mga kaibigan, nag-separate ang Roma, ang Eastern at Western, Eastern Orthodox at ang Western, and then Western nag-separate na naman sa Great Reformation. Kung titingnan natin dyan mga kapatid, ano yan, talagang nangyayari yung division mga kapatid at mga kaibigan. So, merong mga reasons sila dito, ganito mga kapatid at mga kaibigan. Meron din tayong mga reasons. Kung hindi nila i-accept yung mga reasons natin, bakit po i-accept natin ding mga reasons nila? No? Ano ba ang diferensya? Kung hindi nila i-accept yung reasons natin sa ating mga medyo hindi pagkaunawaan, bakit i-accept natin yung kanilang reasons? Sasabihin nila, palusot yan ninyo. Sasabihin din namin, palusot din ninyo yan. Ganun lang yun mga kapatid at mga kaibigan. So, ang sabi dito sa 4th Lateran Council, ganito, outside the church, walang kaligtasan. Pope Boniface VIII, Unam Sanctam, 1302, it is absolutely necessary for salvation that every human creature be subject to the Roman Pontiff. Every human creature. These were solemn, authoritative statements, not causal opinions. Now, the later magisterium said in Vatican II, Lumen Gentium, 1964, those who not belong to the Catholic Church may still attain salvation if they seek God sincerely. So kung merong mga palusot dyan mga kapatid, bakit natin i-accept yan kung ang ating mga sinasabi din nilang palusot, hindi nila i-accept? So what you sow, you reap, mga kapatid at mga kaibigan. No? So bakit ganun? Catechism of the Catholic Church, 1992. People who through no fault of their own do not know the gospel can be saved. Hamakin nyo yan kapatid, kahit hindi niya alam ang gospel, pwede siyang maligtas by no fault. Sino bang tao mga kapatid, no? Walang fault. People who through no fault of their own do not know the gospel can be saved. There is no salvation apart from the gospel.
So paano yan ngayon? Sabi magisterium, anong pagbasa yan? 1215 ganito, pagka 1964 ganito na naman. Anong nangyari sa magisterium? Di ba mga kapatid, mga kaibigan? Number 2, religious freedom. Alam nyo ba? Earlier magisterium, Pope Gregory VI Miraribus 1832 kinondem ang freedom of conscience at saka freedom of religion. Baka ito yung panahon na patayan, mga kapatid. Pope Pius IX, quanta cura plus syllabus of errors, 1864, condemned the idea that every man is free to embrace and profess the religion he believes to be true. These condemnations were official papal acts repeatedly affirmed. Anong nangyari sa magisterium? Later in Vatican II, Dignitatis Humanae, 1965, the human person has a right to religious freedom and must not be coerced by the state. Anong nangyari? So walang absolute kapag magisterium pala. Depende sa panahon, depende di ba? So magisterium 'yun. Number 3. Si Pope Leo October Mens praise Mary as a channel through whom Christ's grace are dispensed to humanity. Pope Pius the 12 mentions Mary as intercessor and mediator in the distribution of grace. Second Vatican Council, Lumen Gentium, 1964, chapter 8 is the most cited passage. This, however, is to be so understood that it neither takes away from nor adds anything to the dignity and efficacy of Christ, the one mediator, but with maternal love, she helps us in the order of grace, distributing to us gifts of eternal salvation, clearly places her mediation under Christ, not beside him. Okay? Now, Catechism of the Catholic Church states that Mary cooperates in a subordinate way in the work of redemption. Ngayon, may sinabi sa Mater Populi Fidelis, latest Vatican Clarification 2025, November 2025, Mater Populi Fidelis, approved by Pope Leo XIV, addressing how Catholic theology uses Marian titles. Catholic theology uses Marian titles. So, klinaro niya, this document rejects the formal use of the titles co-redemptrix and co-mediatrix. Di ba ginamit ninyo yan? Bakit ngayon, For Mary, when such language could cast doubt on the unique mediation of Jesus Christ. Kaya natuwa yung mga Protestants. Thank you, Lord. At least, nagbago. Hindi na co-redemptrix, hindi na co-mediatrix si Mary. The reasoning is the expression like co-redemptrix and co-mediatrix of all graces are theologically problematic because they can obscure Christ's exclusive role as Redeemer and sole mediator between God and humanity. Itong si Leo, parang Agustinian pa ito. Parang Agustinian siya, no? Saint Augustine. Alam natin ng doctrine ni Saint Augustine, mga kapatid at mga kaibigan. So ano yun? Magisterium, mga kapatid at mga kaibigan. So yun ang problema. Nagka-unite ba? Let's accept the fact, whether you are a Baptist, whether what religion you are, SDA, there is what we call disagreement on teaching, whether we like it or not. So sana sa debate, huwag kang magbato ng bato kung ikaw din ang tatamaan. Binabato mo, tapos babalik din sa iyo. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, iniiwasan ko yun bilang debatidor. I do not use that na hindi kayo nag-unite, hindi kayo totoo. Babalik sa iyo yan. May debate ata si Gitgano at saka si Sino. Ano ba yung issue nilang dalawa?
no, mga kapatid at mga kaibigan. Di ko lang na pinanood at sinundan yun eh. So kahit si Gitgano, mga CFD yan ha, defender. Oh. So i-accept na natin, wag nating gamitin na kami ang totoo dahil may unity kami because it is not true. Kahit ng mga apostol, si Peter nga, nirebuke ni Paul. Oh, blatantly. Sa harapan talaga ng mga maraming tao, nirebuke niya si Peter dahil nga mali yung kanyang pag-iisip. Doktrina yun eh. Patungkol sa kaligtasan yun, mga kapatid. Oh, as a Christian, anong dapat ugali? So, na-rebuke si Peter. So, this is the true situation of the church, mga kapatid, mga kaibigan. So, wag sana natin gamitin yung unity to tell us na kayo lang ang totoo dahil nagka-unite kayo. Mali. Wala talaga. Oh, may isa nga na nagsabi nga kung magisterium ang basihan, wala, nagkagulo-gulo, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, yan nga ang dahilan may great schism eh. Ang papasi, ang Pope, number 1 reason yun. At saka yung pag-add, the son, dinagdagan, filioque, issue. So, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang bantayan natin. Kahit kayong nakikinig, kasi sigawan, mga kapatid, parang tama. Pero if you are going to think about it, lalong-lalo na tayo mga leaders, alam din natin yan eh. Alam natin yan. So bakit natin gagamitin yung ganon na kami nagkakaisa, kami ang may espiritu, kayo walang espiritu dahil hindi kayo nagkakaisa. Tingnan nyo ang dami nyo. Whether marami or konti, ilang sipak, no? Ang tawag dyan, division. From Alexandrian and then Roman and then Eastern Orthodox and then the Great Reformation. Wala na, ang dami na, 4, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Great Reformation, si Martin Luther, mga yun, galing sa Catholic yun eh. Bakit ganun? Kasi mga kapatid, mga kaibigan, we are in the state of a sinful nature. Gusto natin tayo lang totoo. Hindi ganun, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nung debate namin ni Jando, I want to prove only na ang Baptist ay isa sa mga apostolic. Hindi namin claim nga kami lang ang apostolic. Kaya nga nag-connect ako doon sa Christianity, Catholics, kay St. Ignatius, doon kay St. Augustine, and then Roman Catholic, Great Reformation, Great Schism pa pala, and then Great Reformation, mga kapatid. So, doon ang kinuha ko na sa Reformed Baptist, hindi sa Trail of Blood. Kasi nga, binalik ang Trail of Blood dito, wala namang napatunayan sa Apostle Succession. Parang natamimi si R.E. doon. Kasi nga, let's stop this, mga kapatid, na galing doon. Mali yan. Wala kang proiba dyan. Mamaya, tingnan nyo, may pasabog ako sa inyo. Okay, so let's continue to listen, mga kapatid. Ito medyo matagal-tagal to. So let's listen to this. Naaban ng historical book nimo ngay magikot na anak ako kinaaman na diri. Dili ka na usapon na magikot. Na anadala na nimo wala. Ay, naay ko nadala sa kapitya Amerika na. Britannica nga ko online, wala ko nadala. Karon, ako mong isali nako. Ipakita na ko nimo video ko ang kuan kaya naman di ka ko sa Carlos, kay badan ko nimo dalawang libro. Mudala ko dito. Pero na ako, kami siya picture ni. Picture nga, may picture niya, dili na libro. Kasi may tawag mga libro na siya. Picture lang. Sa debate pa rin, ano mo sa'yo? If you can quote the title of the book, the page, the volume, makitawa na nimo at kuha na sa 640 pata. Dili na magdala-dala mga pagdagang ng libro na dili. Kaya mo quote na lang siya, pwede na niya kuha or dawaton. Kaya naman, na may name, title, page, and volume. Pero again, ang ako ang gina-picture lang diri, literal gina-libro, kaya naagi ko diha, naka-picture ko sa mga libro. Bisa ko ito, so na, hindi na libro na. Pwede kayo. Pangutana siya, hindi makalamang ko ng pangutana. Hindi naman din sa historical book. Nga nag-ingon, the Roman Catholic Church is one world, one night Christian church.
acknowledging as its head the Bishop of Rome, known as the Pope Father. The Pope is held to be successor of Saint Peter, thus invested with the power which was entrusted to Peter by Jesus Christ. Napagutan na karon. Pinangga, historical book pa eh. Kaya mo maningin nga historical book. Therefore, kanang imong document diha, what maghiuyon sa nagtala na kung akto na historical book? Yes or no? Okay, wala na kayo yun. Mo kita ang ihon mo. Magkasupaki ay lagi ng encyclopedia. Karon kay nagkasupaki ay man pangutan na nakaila baka kasulatan na kasi kung na ninyo. O karon kay nagkasupaki ay mga encyclopedia karon. Mo na problema kung naa ka sa encyclopedia kasumpaki man. Sugi sa nimo tuwan. Okay sa asa to karon. Ang ganindot na mo. Ang ganindot na mo kay ang amo ang encyclopedia kung tinuod na historical basis. Makakita ka kiting daghana agree in one information mo gitawag kong consensus. Nya consensus na nga na may ingon niya no historical evidence. Sa case may kasuna. Pila ka makakuha? Usa ka rin duha mo to? Tulo? Encyclopedia nga. Usa to kanang katolik pa gyud. Next question. Kaya ingon magka consensus sa imo. Asa man ang kaduhang encyclopedia na ingon nga why historical evidence ang pagka Bishop of Rome. Kaya usa man to tubig tanika naman niya. Didit suman siya sa papasi, na? So dili ko to may topic. Ang pangutan na unsa ang ikaduha parang dunay consensus dili lang pasod ni lima ako. O patama. Ani sa affirmative speech. So pangutan na ko, usaran. Unsang ikaduha nga encyclopedia ni madaba lang ikaduha ni encyclopedia na wala. Ada, mo ko nimo. Ano yung gipamutan na kay ipaki per kwan ang papasi dapit. Okay, dayon kani. Kana, klaro na. Dayon. Awang papasi dia ako pa pangitaon na. Yakuman ko ha. Ako ipakita nimo ron. Okay. Isa ang kwan ha. Isa papasi. Tanawa ako papasi. Kung kamo may gusto mo bangsa. Okay. Atong sundan. Wa man ko May na kuan na. Kailangan niya, masalang papasi dapit. Nala din ha. Papasi ko. Wala iyo ka. Dito. Kadang pag nasa page. Para madali ka. Ako be. Para madali ka. Ayo. Aplikasyon mo na imo. Hindi siya kamutan ko. Ay, I-endam naman ako. Okay, you Wala na. Why historical book? Okay. Page. Asa may mga basa? Tinanong ha, kung pamutan na, Bishop of Rome, si Peter. Oy. Nada, kung papasi dia mo na mga picture. Kung papasi, Gregory the First is often considered the founder of medieval papacy. Though he is more accurately regarded as the Pope who consolidated the power achieved Ano mo pera? the name. Foundation to Gregory the First. The Annuario Pontificio, official Vatican yearbook, lists Saint Peter as the first Pope. So, ang imong document, historical pa lagi. Ito dayon. The New Testament is silent about Peter's presence in Rome. The tradition that links the Prince of the Apostles with the Roman Church began later and is based on literary and archaeological evidence. Early Christian literature that contained in the New Testament identifies Peter and Paul among the early martyrs of Rome. What pamutanan na to? What man lagi mo dapit mo? What man mo dapit mo? Hoy, ako mutanan. Ang akong question, naaba kay nga nag-ingon nga si Pope of Peter, why historical evidence? Hindi ko man kasi what? May doon na may archaeological evidence. Ang pamutanan na karon, Direct to the question. ang pamutanan na karon, nanuwa man mo dapit mo, isupak man ninyo. Di topic na. Okay. Awalan niyo basaha kay ingon dia, wa man sakta. Anwario Pontificio Moigalista na siya Rome First Bishop. Kinsa lagi ng Anwario Pontificio? Mao lagi na ang papal court. Kamu ba? Ako niyo siya madili nga ikaw may kamu may claim. So si Anwario Pontificio ko niya ingon. Usa man Akong pangutan na dai ko historical books na ingon na gawas na imong bitali ka gawa ni mo data. Ako rin yung pangutan. Ayoko i-lipat sito sa lain. Ang pangutan simple. Sa naaba kay historical books diha nga nadak. Atong isundan. Wa pa lagi. Okay, clarify speaker. Clarify. Basa mo sa dutog na aba. Kaya akong pangutan na Bishop of Rome, why historical evidence? Naaba. Ako hindi. Diba, diha. So, ang pangutan na karon, ganong ngayon magkagana, ang awak man diha. Okay. Kaklaro wala nga ako, ingon diri oh. The tradition that makes the Prince of the Apostle with the Roman Church began later. Later ba kayo isip na dara? Ay sa saba. Ay sa saba, kasi ito hindi ka pinag-ibasa. Kanang may later, dili siya. Later, okay? Pagkumahan,
Ang is based on literary, kung na literary, isulat ninyo. Kisa ka sulat, Alvario Pontificio, kisa man na, Roman Court, kamura. Ikadua, an archaeological evidence. Kung sa mga archaeological evidence, ano ba? Wag ka kasabot, wag kasabot, ang archaeological evidence padre, katong bukod na giangkon ninyo, archaeological ba, gikano, bukod na giangkon. Ano naman yung ulipay mo na bukod, giangkon lagi. Kang Pedro ko ng bukod, maabay ka, ano ang nagigay naman, natutuwa, natutuwaan ko, pagkatubag ako na niya. Ingon dere, early Christian literature, early Christian literature, not contained in the New Testament, identifies Peter and Paul among the martyrs in Rome. Yun siya, dili sa New Testament. So, kinsa may nagsulat na sa ang Paul. Ano rago-rago? Sunod. Okay. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, let us go to the ruling of tingnan natin dito sa ruling sa kung sa court pa ito. Kahit tingnan nyo mga kapatid, magtanong kayo, may judge ba yan, may lawyer kang kaibigan. Tingnan natin ito kung ito'y tama ba mga kapatid. Kung nasa sa court, nasa kaso sila, they are presenting evidence, kasi ang point ni RA, may ebidensya pero nanggaling sa tinatawag nating RWARU. No, sila yung naglista. Meron ngang Vatican archaeologist. Ang Vatican may archaeologist. Ang Vatican may mga writers. Ang Vatican merong mga historians. Of course, sa doubt sa isang opponent mo kasi ayaw niya dyan na baka kayo ang nagsulat niyan. Baka kayo ang nag-record. Of course. So, tinanong natin ang mga expert sa dito at parang inilagay natin yung sarili natin bilang judge, bilang lawyer sa kaso. Alright? Now, number 1, can traditions and early devotions be accepted as absolute truth without direct archaeological or textual proof? Kasi nga, ang buto nakita, kang ito, sa panahon ito ni Peter at ni Paul. Siguro si Peter, si Paul ito. Dapat dinala yun doon sa outside, na hindi Catholic, hindi Roman Catholic, hindi Baptist. Doon dinala at may smoking gun, may data, dating at talagang kinuha yung mga kapatid, complete data. Kaso walang nangyari. So dineclare ng Pope na ay kay Peter yan, ay kay Paul yan. Isinong hindi magduda niyan? So anong ruling? Anong short ruling dyan? No. Tradition and early devotions cannot be accepted as absolute truth without direct archaeological or textual proof. Kaya New Testament, hindi nga nagsabi na si Peter at si Paul doon nga nakapunta doon at ganito ganyan. So walang textual proof at walang archaeological evidence. Ang nagsabi lang, mga Vatican archaeologists, Vatican writers, ang tawag nila dito, ang tawag nila ay, tawag doon, RWARU list that Peter was the first pope. But galing sa kanila. So, ang sabi ng ruling, no. They cannot be accepted as absolute truth under rigorous evidentiary standards. Why? In both law and critical historiography, absolute truth requires, number 1, direct evidence. Example, contemporaneous documents. May contemporary documents ba? Inscriptions naming individuals, forensic identification, or multiple independent corroborations with minimal bias and clear provenance. In the case of Peter and Paul, listen, there is no contemporary first century Roman record of their execution and burial. There is no inscription from their lifetime identifying their tombs. There is no forensic chain of custody linking the bones to named individuals. Therefore,
tradition plus devotion is not equivalent to absolute proof. Mga kapatid at mga kaibigan, buti sana kung hindi pa nag-exist ang Roman Catholic na andun na, may pangalan na yung tomb ni Peter, doon nga namatay si Peter as a Paul. Kaso lang nag-exist na sila at doon pa nila na-discover. Yun, it will erase the validity of the mind of those who are against, mga kapatid at mga kaibigan. So this is not hostility to religion, ha? I'm not saying I'm a Baptist, RA, hindi nga ako, nagdi-debate nga kami ni RA eh. Dahil nga sa anong tawag dito, sa ibang planeta yung kinuha niyang succession. Ako hindi. So this is not hostility to religion. This is simply applying the same standards we would apply to any historical claim, mga kapatid at mga kaibigan. Number 2, pero ganito, but can such tradition be accepted as historical credible? Yes, of course. Lalong-lalo na sa within Christianity ay iba hindi tatanggap, yung iba tatanggap. Kaya nga may mga Baptist pastor na tatanggapin nila. Pero may mga Baptist pastor na hindi tatanggap. Kaya nga lang ganito, with qualifications. A fair court recognizes decrees of truth, not just binary guilt or innocence. Think of it like this. Ang legal analogy, beyond reasonable doubt. Sa historical equivalent kasi, absolute historical certainty lang. Legal analogy, clear and convincing evidence. Sa historical equivalent, strong lang ang historical probability. Okay na yon, basta strong lang. Ang sa legal kasi clear and convincing eh. Sa legal analogy, preponderance of evidence. Ang sa historical evidence, plausible. Plausible meaning may mga konting plus, no? Plausible tradition. At saka ang legal analogy, hearsay, ang sa historical equivalent, late devotional tradition. Now, ito mga kapatid, the tradition surrounding Peter and Paul fall between plausible and probable, not proven. Kung sa court ba ito mga kapatid? Right? Now, number 3, how does a fair judge test bias in this tradition? Bias is not disqualifying actually. Unexamined bias. Hindi mo matawag na bias kung hindi mo i-examine. Kunwari, nag-claim ako na buto ko ito o buto ng anak ko to. Para hindi bias, i-examine yan. Para hindi magiging bias. Magiging bias lang yan siya kung unexamined siya. Okay? A judge asked, who is making the claim? Answer, early Christian writers were insiders. No, not neutral observers. Ayan ang problema, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit ng Bible, i-prove mo yan, kapag insider lang, walang outside like Tacitus and other historian about Jesus Christ, na nakita nila si Jesus Christ, win-worship ng mga disciples. Sabi ni, sino ba yon? Si Tacitus ba yon? Yung historian na sabi niya, they worship a man like God. Ng mga disciples. So may outsider observer. Ayun ang external and internal evidence. Napakasulit. Who's making the claim? Ay, ang kuan. Ang Arwario. O sino yung Arwario? Ay, amin sa Vatican. O sinong archaeologist nagsabi na ito ay dated from Paul and Peter? Ay, siyempre, yung Vatican archaeologist. Sino ang nagsabi na ganito? Sinong nagsulat? Ay, Vatican writers, historian. Wala kapatid. Wala yan. What did they, ito pang sabihin ng judge, what did they gain? Rome's authority and prestige increased by association with apostles. Maklaro mo sa history na ganun ang nangyari. Prestige, authority. Kaya nga humiwalay ang Eastern Orthodox because of the papal authority. Mga kapatid at mga kaibigan. Diba? Great schism happened. Ang tanong pa, are there independent witnesses? No. Roman, Jewish, or pagan source
independently confirms burial sites. Wala. Lahat ng Catholics, nandyan. Is there motive for harmonization or rejection? Yes, later structures were built over already venerated sites. Ando na kasi, mga kapatid, mga kaibigan, exist na ba? Verdict. Anong verdict? High devotional bias, mga kapatid. Moderate historical value. Napakataas ang devotional bias. Kasi nga, nanggaling sa loob. Walang outsider. Now, what coherent test can be applied fairly? A responsible court would apply coherence test, not blind acceptance. Number 1, early attestation. Traditions appear by the late 2nd century. This is early but not contemporaneous. 2nd century. Result, moderately supportive. Okay? Moderate lang. Test number 2, continuity of veneration. The same sites were revered for centuries. Constantine built basilicas where Christians already gathered. Result, support belief, not identity. Suporta sa belief, kasi nga devotion eh. Ngayon ang hindi, test number 3, bagsak. Specific identification. No inscription saying, here lies Simon Peter, fisherman of Galilee. Bones are anonymous, mixed, and displaced. Result, fails absolute identification. Doon, kapatid, bagsak. Bagsak sa number 4, independent corroboration. No non-Christian source confirms burial locations. No non-Christian source confirms burial locations. Kung meron man, ano pa yan, baka na bigyan. Sabihin mo ha, sige, bigyan kita. Uso naman yan ngayon, mga kapatid. Result, fails neutrality test. Sa dalawa, moderate. Pagkatatlo, bagsak na talaga. 3, 4. Right? What would a fair judicial verdict be? Judgment, reasoned and balanced. The court finds that the tradition concerning the martyrdom and burial of Peter and Paul in Rome are historically plausible and sincerely held, supported by early devotional continuity and contextual archaeology. Anong contextual archaeology? Archaeology na within the context of Catholics, Roman Catholics, Christianity. However, the court does not find sufficient direct, independent, or forensic evidence to declare these traditions as absolute historical truth beyond reasonable doubt. How should such tradition be defended honestly? Not by overstating certainty. Legitimate defense, this is what early Christians believed very early. Yun lang. The archaeological context is consistent with the tradition. Absolute proof is not claimed, only strong possibility. Illegitimate defense, the bones are Peter's, end of discussion na talaga. Doubt equals hostility. Tradition itself is proof. A fair judge rejects those arguments. Final judicial wisdom, history is not faith. Faith may embrace tradition. History must test it. Ayan, mga kapatid. Accepting tradition as meaningful is reasonable. Accepting it as absolute fact without proof is not. It's not. Mga kapatid at mga kaibigan. So yan ang nangyari. Ito, tanong ko, kapag ang pinag-usapan apostolic succession, ano ang sinusunod natin na context sa utak? Alexandrian Christianity, na kapag sinabi nilang apostolic succession, it focuses on the uninterrupted preservation of apostolic faith, sacramental life, and episcopal ministry within the local church, safeguarded conciliarity and fidelity to tradition rather than communion with a centralized authority. Ito ang Alexandrian Christianity. When they talk about apostolic succession, they talk about faith,
They talk about sacramental life, episcopal ministry. They are not concerned about centralized authority. Oh. Kapag ang Roman, anong ibig sabihin nila apostolic succession? Roman Catholicism, kapag apostolic succession ang pinag-usapan, ang focus nila ay continuity with the apostles as structurally ordered around the successor of Peter, whose universal jurisdiction and teaching authority guarantee the unity and fullness of the church, papacy. Oh, kapag apostolic succession, doon talaga sila kay Peter. Pero ang Alexandrian Christianity, kapag pinag-usapan apostolic succession, doon sila sa pagtuturo, doon sila sa pananampalataya nakapokus, hindi sa centralized authority. So, debaters, Roman Catholic and Protestants, pag anong ibig sabihin natin kapag apostolic succession within the context of Alexandrian Christianity or within the context of Roman Catholicism? Now, tanong, saan ang nauna? Alexandrian Christianity or Roman Catholicism? Hindi siguro ninyo alam yan. Ito yung sinabi kong pasabog sa inyo. Early Alexandrian Papas, ang Alexandrian Christianity, ang apostle, ang disciple na si Mark the Evangelist, meron talagang history niyan. Suggest ko Kinare and Fuentes, buti na lang siguro dito kayo kaysa Trail of Blood. Meron pa kayong argument dito, kapatid. Kasi nga, ang salitang papas, ang etymology niyan, nagsimula na yan tawagan sa mga bishop, pero hindi yung nasa utak ng Rome. Ang is papa, father, spiritual, ganon. So common na tinatawag silang papas. So start si Mark Evangelist, and then Saint Anianus, Abilius, Kedron. Ito, historical ito. May proof ito. Kaysa Trail of Blood. Tingnan nyo, na-mention ni R.A. si Heraclius of Alexandria, number 9. Tinawag siyang Pope. Si Heraclius, then si Dionysius of Alexandria, si Pope Alexander I, si Pope Athanasius the Apostolic. Bago pa dumating itong Roman Catholic. Pero dito ka magtataka, bakit si Linus 67? Ito sasagutin ko yan, mga kapatid. Kung nauna ang Alexandrian pastor, bakit sabay si Linus dyan sa Roman Catholic Papas? Ano yan? Retroactive? Kinlaim nila, mga kapatid. Merong history niyan, mga kapatid. Nauna ang early Alexandrian Papas bago pa ang Roman Catholic. Ang layo pa, mga kapatid. Nauna sa history talaga ang Alexandrian Popes, Alexandrian Christianity. Nauna yan kaysa Roman Catholic. Yan si St. Peter, 12 lang kinuha ko. Ngayon ang tanong dyan, bakit si St. Linus, ano yan, ka-batch ba yan ni Anianus? Dalawa pa sila doon. Wala pang Great Schism ito, ha? Wala pang Great Schism ito. Nauna ang early Alexandrian Papas. Yan, dyan focus kayo. Kulang kasi ang ating pag-research. Nauna ang Alexandrian Christianity. Hindi yan katulad ng Roman Catholic Papas. Kasi nga hindi sila nag-submit sa Pope. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, yan ang nangyari. Kaya nga kami, sola scriptura, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ito dito, all scripture is given by inspiration. Sabi, kasali ba dyan, pastor, ang hindi pa nasulat, bla 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 bla? Kasali. Kasi sabi nga, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay? Futuristic yan, kapatid. Kasi anong ginagamit natin sa doctrine ngayon? Anong ginagamit natin sa reproof ngayon? Anong ginagamit natin sa correction ngayon? Anong ginagamit natin for instruction in righteousness? Mga pare, marinig mo. Bible. So that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Kaya nga walang palpak kapag dyan ka nakabase sa scripture.
Kaya nga, sola scriptura kami. But it doesn't mean, mga kapatid, hindi namin i-accept yung mga history. Kasi mali ang pag-intindi nyo sa sola scriptura. Mali. 5 solas nga kami. Bakit 5 solas? Sabi alone. Bakit 5 alone? Kasi hindi nyo naintindihan eh. So yan ang sabi ni Timothy as a pastor. All scripture. Sinabi, ni Pablo. Sinabi ni Pablo kay Timothy, all scripture is given by inspiration of God. Gamitin yan. In the future, ginamit natin ngayon, doctrine, reproof, correction, for instruction. Anong ginagamit natin to defend Trinity? Di ba Bible? Sasabihin nyo, hindi pa kasali ang Bible ang ano dyan, mga ganito, ganyan. Bakit ginagamit mo yan for doctrine? Because futuristic yung ating passage na ginagamit, mga kapatid, na ito'y applicable pa rin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Right? Kaya hindi po tayo malilito kapag linguistic and contextual interpretation ang ating gagamitin. Lalayo po tayo, mga kapatid, sa tinatawag nating personal interpretation. Sana meron kayong natutunan ngayong gabi at sana gamitin natin ang Alexandrian Christianity kasi mas nauna pa yan na gumamit ng Pope, si Heraclius, and the rest. Na-mention kasi ni R.A. Puentes, so ginamit ko ang aking research ability at nakita ko itong Alexandrian Christianity. Mas nauna pa kaysa Rome. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, sana meron tayong natututunan, mga kapatid. You can research whatever I have. You can ask yung ko dito, yung PowerPoint ko, pwede niyong kunin. Kung manghingi kayo, ibibigay ko sa inyo. Just PM me at ibigay ko sa inyo itong aking PowerPoint. Alright, so maraming salamat sa lahat at sana po ay nag-enjoy tayo ngayong gabi, and to God be all the glory. Back to you, Rasha. Shoutout muna, mga kapatid, sa ating nasa live. At shoutout kay Alfred Esparcia. Amy Alfonso, watching daw siya dito sa naka-Chinese. Pakitanong po kay Sir Rene kung tunay na simbahan yung Baptist. Alin po sa kanila yung totoo? Yung kay Pastor R.A.? Sinabihan niya na cultic daw yung Calvinism. Ang context ni RA doon, sabi niya ang context daw ang pagtuturo o hindi yung ang grupo. Sabi niya, hindi kami ang pagtuturo ang cultic. Yun yung expression niya. So, I understand that. Kaya nga nakikipagdebate ako dito kay RA, linguistic and contextual interpretation yung aking ginagamit, whether you are a Catholic, whether you are a Baptist, whether you are Iglesia, same approach yung aking ginagamit, linguistic and contextual interpretation, MCGI and whatever it is, same approach ang aking ginagamit. History, lahat, ginagamit natin yan. So, Baptist, hindi lahat ng Baptist, ito lang hindi lang lahat ng Baptist ay nasa katotohanan. No? May mga Baptist din na kagaya niyan, hyper daw, grace daw. So, ano yan? No? Walang ganun sa Bible, kahit saan mo mababasa. Walang ganun eh. So, mag-ingat po tayo sa mga ganun. Baka wala na sa Bible, living tawag natin dito immoral life na ay wala na yun. Wala na tayo dyan, mga kapatid. Hindi yan historic Christianity. Okay. Shoutout muna kay Alfred Esparcia at kay Lynn Marie Tams. Hindi makatanggap ng talo at hindi pa naka-move on. Actually, mag-comment lang ako dyan. Actually, sinabi ko na sa inyo, the first debate ni RH at Father Gitgano, maraming nagalit sa akin ng mga Baptist doon kasi tinira ko si RA na meron siyang language na hindi niya naintindihan kaya medyo takilid siya doon, mga kapatid, no, sa compilation of the scripture. Kaya nga, dahil nga hindi naman talaga natin may pagkaila na ang mga Catholics talaga, no? Kasi nga wala pa ng Baptist nung una. Wala pa nga sigurong Roman Catholic na name, no?
at saka baptist na name. Catholic, Christianity, Catholic. So mga panahon pa yan ng mga church fathers natin. O sino bang nag-compile? Wala namang iba. So kaya nga, first debate nila against ako doon. Kaya dito, nakita ko talaga ang mga loophole. Kaya nga prinisintar ko sa inyo example, yung magisterium, paano yung sagutin yun? Yung Eastern Catholic Church, bakit may asawa yung mga pari doon? Tapos in communion with Rome pa. Paano yung sagutin yun? Di ba? Yun ang mga loophole doon, mga kapatid. So, I have presented to you proof. Paano yan ang Alexandrian Christianity? Alin ang nauna? Di ba? Ang sinong una na pope? Di ba si Heraclius, and then later na, dineclare na talaga, exclusive claim na namin to. Walang nang mga kagagamit nito. Dahil nga, may power. So yun, look at history. Hindi ito talo-talo. Wala kami dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya panalo kayo sa sanlibutan. Truth, we are revealing truth here based on history. Based on facts, based on court ruling. Court ruling yun ha. Hindi talaga matanggap sa court kapag ganun. Mga kapatid at mga kaibigan. Yun lang. Question dito ni Althea. In Mark 8:31, the Greek word used is hindi ko mabasa, parang AI, the exact same word as 1 Timothy 3:2. Tanggap mo ba na must suffer or optional lang gaya ng pinapaliwanag? Yeah. Actually optional ang to be. No, ang to be, pwede siya, kasi nga si Paul nga mismo nagsabi, pwede kang mag-asawa pag hindi mo makayanan yung laman mo kasi gusto mo nang gumamit kaysa magkasala ka dyan. Sabi ni Pablo, mag-asawa ka at hindi ka magkasala. So yung to be is optional, tama siya. Pwedeng hindi, pwedeng mag-asawa. Kasi kapag exclusive yun, ang dami naming pastor na walang asawa, mga nagbagong graduate, pastor na. Ano yun sila, mga peke. So tama tama siya. Thank you for pointing that. Nakaligtaan ko yan kanina. Yung salitang to be. Optional yan. Pwede hindi, pwede mag-asawa. Follow up ko bro, yung sa tinanong niya na sa suffer, must be suffer. Optional din ba daw yun? Ano bro, ang? Yung sa Mark 8:31, to be suffer kasi yung binanggit daw doon. Optional din ba yun? Teka lang muna, Mark 8:31. Mark 8:31 po? Okay, basahin ko. And he began to teach them that the Son of Man must suffer. Sa Greek dito, to be ba ata pa din yan eh. Must suffer many things and be rejected of the elders and of the chief priest. Now, the context must define. No, kasi nga kung Greek lang sa linguistic lang tayo at hindi context, malito tayo, kaya linguistic and contextual. Sa context dito, must talaga yan. Talaga yan, Hindi ko nakita kasi sa sa Greek word. Tingnan ko lang sa Greek word, Okay, so ang context diyan, talagang mag-suffer si Kristo. Pero yung pag-aasawa, by context yon ay optional yon, pwedeng hindi. Kasi nga, sabi ni Pablo, may sinabi ni Pablo na kung kaya mo, okay. Kung hindi mo kaya, mag-asawa ka, hindi ka nagkasala. Yun ang sabi ni Pablo. So, contextual pa rin tayo, Althea ba yun? Si Althea ba yun, Brad? Yes, bro. Yung ating shoutout sa iyo, Althea. Salamat sa iyong presence. Parang palagi kang andyan kapag andito tayo. So, salamat, Althea. So, Mark 8:31, must necessary dito. It is necessary. So, hindi ito to be. So, ang Greek word dyan is day, not emi. Day, D-E-I. So, ibig sabihin, must or it is necessary sa Greek word. Kaya,
sabi ko nga sa kwan, sabi dito, it is necessary for the Son of Man to suffer. So hindi sila pareho Althea, hindi sila pareho. Okay. Thank you very much. Question dito yung naka-Japanese. Question ko po yung salitang reform. Ano po yung nire-reform? Yung Baptist nire-reform or iba? Ay, salamat sa tanong. Maraming hindi kasi nakaintindi. Ang doctrine kasi, we believe that the doctrine has been deformed by the Roman Catholic Church. Kaya nga si Martin Luther, na-deform yung doctrine of salvation. No, nagiging nagiging works, meron ng so na-deform. Kaya ni-reform back to what is true. Reform. Hindi sa hindi sa group namin yan, kundi kung ano yung na-deform ng Roman Catholic as we believe, ay i-reform namin back to the original form, reform. Ibabalik po namin yung sabi doon sa First Council of Jerusalem, Acts 15, that we are saved by the grace of God and not by the works of the law. Ibabalik namin yon because it is God who chose us. It is God who made a choice. It is God who take out a people for His name. Long time ago, before the foundation of the world. Acts 15, the First Council of Jerusalem. Yun ang ibabalik namin, reform. Salamat sa mga tanong. Sumubra na tayo, Brad. May ba? Next, ba? Okay, so siguro final conclusion, bro. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay hindi nyo isipin na yung mga So, binigay ko lang yung proof. Binigay ko lang yung nalalaman ko sa history, sa linguistic at contextual interpretation. Binigay ko lang sa inyo mga kapatid. So, nasa inyo yan. At sana po ang Panginoon ay gagabay sa bawat isa sa atin. God bless you, God bless Russia, and mabuhay ang lahat ng debater sa Russia TV. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Rene mga kapatid. So pwede nyo siyang i-follow kung gusto nyo magsuri sa reform, or you can, pwede kayong magtanong sa kanya. Ayan, so pwede daw kayong humingi nga nung presentation niya. So, dito din, huwag kayong tumigil sa pagtatanong dahil sisikapin ni Pastor na sagutin pa yung inyong mga question dyan, mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang lahat ng podcast ni Pastor ay nandun. So, pwede nyong puntahan lahat kung gusto nyong magsuri pa sa mga inilahad ni Pastor, no? So mga kapatid, please follow me also dahil dito laging nagla-live si Pastor sa akin every Sunday yan, 7 p.m. So tuloy-tuloy lang kami dito at maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.